Sinugo niya sila ng dala-dalawa. Mabiyayang araw ng Sabado, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Lucas, isa sa manunulat ng Ebanghelyo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Humirang ang Panginoon ng iba pang 72 at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas, at huwag ninyong batiin ang sino man sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, mapasa tahanang ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sasa kanya ang inyong kapayapaan. At kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na yun kayo manatili. Kumain kayo at uminom na kasalo nila, sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos." Sa ating ebanghelyo ngayon, sinugo ni Jesus ang 72 disipulo upang magpahayag ng mabuting balita. Noong panahon ni Jesus, ang alam ng mga tao ay mayroon lamang 72 mga bansa sa buong mundo. Kaya naman ang bilang na ito ay nangangahulugan na ang intensyon ni Jesus ay ang magsugo ng mga disipulo sa lahat ng mga bansa, ibig sabihin sa buong mundo. At hindi lamang niya sila isinugo ng mag-isa, sinugo niya sila ng dala-dalawa. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ang pagsusugo ni Jesus sa kanyang mga disipulo ng dala-dalawa ay katibayan na hindi lamang gawain ng iisang tao ang pagpapahayag ng mabuting balita, kundi misyon ito ng magkakaibigan, ng isang buong pamilya, o ng isang buong komunidad o ng buong bansa. Mas makapangyarihan ang pagpapahayag ng mabuting balita kung ito ay isa sa buhay, hindi lamang ng iisang tao. Layunin ni Jesus na gawing saligan ng pamumuhay ng magkakaibigan, magkakapamilya, ng bawat komunidad at ng buong bansa ang mga utos at aral niya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, gawin mo kaming sambayanang namumuhay sa pag-ibig, katarungan at kapayapaan ayon sa turo mo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan,
hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.